Best part of the show, guys. Eto na naman. Nakikita nyo naman yung pinaghalong skipjack at saka tuna, guys. Ito pa rin po tayo sa Papua New Guinea, guys. Ayan, ito po yung mga sinasalok natin na hinuhuli natin dito. Kaya naman talagang nakaka-excite manood ng ganito. Buhay na buhay pa yung mga tuna. Skipjack na yan sa ating lambat. So, yan po ay umabot din po sa mga 100 tons po itong aryada namin na ito. Kaya talagang very blessed ng time na yan. Pero pagka naman po dumadaan yung panahon ng taghirap, kahit nakakatatlong arya kami at maila pang isda, hindi po kami makahuli. Minsan, mabot kami ng 4 to 5 days, walang huli, kahit arya ng arya. So, hindi po lahat na nakikita nyo sa aking vlog ay ganun araw-araw. Pero, pagka naman po talagang pinagkaloob ni Lord, ay bumabawi naman po talaga kami. At mas maganda ang binibigay ni Lord. May plano siya para sa ating mga kasimangisda dito sa Pacific Ocean. Sabi ko nga, nasa Papua New Guinea tayo. At doon po sa mga nagko-comment na kapwa natin kasimangisda dyan sa Pilipinas, na kami daw nga po ang umuubos ng isda. Hindi po yun totoo, guys, kasi wala naman kami dyan sa Pilipinas. Nasa ibang bansa kami at dumadayo kami para kami ay makahuli ng ganitong klase ng isda, ganitong karami. Dito namumuhunan ng aming kumpanya nang sa ganon ay makapag-provide tayo sa ating mga client dyan sa Pilipinas and worldwide. Ito po ay hindi natin makikita sa palengke. Ito po ay purely for canning lamang. Inilalata po ito. Kung kayo po ay mahilig sa mga dilatang tuna tulad ng mga century tuna, mga fresh cut tuna na yan, maaaring isa po kami sa nag-deliver or nag-supply sa kanila ng isda na kanilang na process. So, I'm not sure talaga, pero as per info, mga client din po yung mga yan. Hindi ko lang po talaga sure kung sila pa rin. Pero, sinasabi ko nga po na ang buhay ng simangisda dito sa Pacific Ocean is hindi madali. Ang dami po nagtatanong kung paano mag-apply kasi kung makikita nyo parang ang dali-dali lang ng trabaho nila dito. Pero guys, napakabigat po ng trabaho nila dito. Pagka talaga po kami ay inaabot ng masamang panahon, minsan ilang araw kami tumatakbo o naglalayag para maghanap ng lugar kung saan kalmada at magandang panahon. Pero pagka naman po talagang magandang panahon, minsan wala namang isda. Pagka naman minsan masama ang panahon, saka lumalabas ang isda. So depende rin po yan sa temperatura ng tubig, sa pagkain na dilis na kanilang kinakain. So yun po yung mga kalimitan nagiging cause kung bakit may isda or kung walang isda, guys. So sa ganitong pangingisda sa international commercial fishing, guys, paswertihan din lamang po. Ayan, nakikita nyo. Yan ang inuulam namin, no? Gulyasan. Napaka-fresh naman, guys. Ayan ang ating niluluto ng ating kusinero dyan. So, sa mga nagtatanong, guys, kung kinakain din natin yung hinuhuli. Of course, guys, kinakain natin kasi, yan, tulad yan, yellowfin, no? So, iba't ibang luto. Depende rin sa pansahog nila na available. Pero pagka wala na po kaming pansahog, para na rin nasa aquarium yung laman ng kasirola o kawaling malaki. Kasi malinaw talaga yung sabaw. Walang mailagay man lang kahit kamatis. Minsan, sibuyas babang wala pa. So, talagang pagka tumatagal kami sa laot at wala kaming huli, pati supply namin apektado. Tumatagal kami doon, wala kaming supply ng pagkain pagka talagang tumagal sa laot. Yan, guys. Yeah, sinusukat yan, guys, ng ating fisheries observer na nakabantay sa atin na 24/7. Meron kaming isang local observer dito from Papua New Guinea. Siya nakamonitor sa amin para nakita ng representative siya ng bansa para malaman na kung sumusunod kami sa policy. Napakahigpit po dito, guys, ng policy ng bansa. Kailangan nyong may permit kayo, may license kayo, may training ang mga tao. Ayan, siya yung nagsusukat niyan, yung ating fisheries observer ngayon. So, kaya every salok po, kinukuhanan niya ng sample para makuha yung sukat ng mga isda at timbang. So, pag nakita po yung
sukat niyan, automatic alam na po yung timbang. Kung sa kwan na estimate nila yung mga ganun ng sizes, ganun na rin po ang timbang. Kaya makikita nyo, para siyang may ruler o may metro dyan na ginagamit. So ayan guys, ganyan ang pagsasalok sa mga bago lang po sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, si Mangingisda lamang po. Doon po sa mga nagko-comment ng baba sa atin na tungkol doon po sa pagkaubos ng isda sa Pilipinas, hindi po kami ang salarin dyan guys. Malayo po kami dyan. So sabi nga, ito ay biyaya ni Lord, kaya walang ubos. Wag lamang pong aabusuhin guys. Hindi ko naman po sinasabi dyan sa Pilipinas na inabuso, pero parang ganun na nga po guys. Kasi dyan sa Pilipinas, ultimong dilis ay hinuhuli. Dito po sa lugar na ito, wala po maliliit na bangka, walang maliliit na nangingisda dito. Puro barko lamang po dito guys. Kaya naman, hindi talagang masasagad yan. Kasi dyan sa Pilipinas, ultimo dilis na uubos, ultimo alamang. Dito po hindi pinapansin yan kasi pagkain lang po talaga ng isda yan. Pagkain ng mga ibon, pagkain ng isda, pagkain ng balyena, yan po ang kaya mas talagang mas mayaman dito sa lugar na ito kasi hindi nagagalaw yung source ng food na isda. Kaya dito lang po ay barko lamang dahil mapakalayo po namin sa tabi o sa mga bahura o sa mga isla. Hindi po tayo pwedeng umariya ng 12 nautical miles na malapit sa bahura o sa isla. Unlike po dyan sa Pilipinas, kahit tabi ng dagat, talaga namang sinasaid na. So, parang sabihin na nating naabuso na. So, wala na po talagang dadayo dyan na isda. Dito po, hindi po nagagalaw yung area kung saan sila nangingitlog. Kasi, pagka nangitlog na po ang isda, isang bihod lang yan, milyon-milyong piraso na. So dito may season po na talagang breeding season na ang isda ay talagang hindi nagagalaw. Doon talaga sila sa loob ng 12 nautical miles. Yan po ang radius kung saan hindi ka pwedeng umariya sa malapit sa 12 nautical miles sa isla o sa bahura para maparami pa rin pong mga isda na susunod na henerasyon. Kaya hindi po dito talaga maubos ang isda kasi maraming pagkain, malinis ang dagat, maganda ang panahon, ang temperatura, at napakaganda po ng fishing ground. Deep sea fishing po kami guys, malaliman kami, hindi kami umaabot sa mga bahura at yung mga coral reefs na yan, hindi po nasisira. Kaya dito po, ang tahanan ng isda ay talaga namang napakayaman. Kaya masasabi ko na very, very blessed po ang bansang ito na Papua New Guinea pagdating sa fish reserve nila guys. Ito po ang pinagkikitaan ng bansa, kaya naman po talagang ang policy nila ay talagang napakahigpit. Milyong-milyon dollar ang ginagastos nila para lang milyong-milyong dollar ang binabayaran ng bawat kumpanya na pumapasok dito para lang po makapangisda guys. Yun po, para maunawaan ninyo, doon po sa mga bitter dyan na mga isda na nagko-comment po. Sila po ang malimit mag-comment na kami ang umuubos kasi wala nga po silang mahuling isda dyan sa Pilipinas. So pasensya na po sa inyo kasi hindi naman po talaga kami dyan sa Pilipinas nangingisda. Malayo po kami dyan sa inyo. Kaya better tuned po or stay tuned na lang po kayo. Manood na lang po kayo. Enjoyin po ang video ko nang sa ganon maunawaan ninyo po na ang pangingisda ay hindi basta-basta. Alam ko po ang sacrifices ng mga kasimangisda natin na maliliit dyan. Pero sana, ito nga po sinasabi ko na maraming pamilyang Pilipino ang nakikinabang sa ganitong hanap buhay ng kumpanya. Kaya naman po, isineshare ko sa inyo kung papaano hinuhuli yung mga isdang inyong kinakain, binibili dyan sa supermarket, grocery store, sari-sari store ng mga tuna. Dito po nang gagaling ang karamihan sa bansang ito. Dito po dumadayo ang mga kumpanya mula sa Taiwan, Korea, Japan, US, Philippines. So yan po ang kalimitan, nagkikita-kita kami dito sa area ng Papua New Guinea. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Ito po ay pinapaunawa ko ulit sa inyo dahil ito po ay compilation ng aking mga vlogs na mga nagsasalok tayo, nasa conveyor ang isda, sinusukat ang isda. So ganun po guys.
So maraming salamat po sa pagtangkilik. Sana po ay stay tuned kayo dahil mamamahagi po ang inyong kasimangisda ng simpleng regalo ngayong Kapaskuhan. Kaya stay tuned lamang po. Kailangan nyo mag-subscribe sa aking Facebook page at saka YouTube channel po. Subscribe sa YouTube channel, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Simangisda lamang po.